Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. Sa anong bahagi ng bansa pa kaya ito may epekto? Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani? Salamat, Maki. Mahina hanggang minsang katamtamang ulan ang patuloy na dala ng bagyong Bising dyan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Namataan ang sentro nito sa layong 595 kilometers dyan sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. At taglay ng bagyo ang lakas na hangin na umaabot pa rin sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 55 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pa hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. At sa latest forecast track ng Pag-asa ay hindi na inaasahang magla-landfall ang bagyong Bising at posibleng humina na ito at tuluyang mawala o kaya naman ay lumabas ng PAR sa araw ng Miyerkules. Sa datos naman ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa mga rehiyon ng Caraga at Davao, dyan sa Mindanao at sa may Eastern Visayas hanggang ngayong gabi, lalo na yung Samar provinces. Habang sa Luzon, maulan naman sa rehiyon ng Ilocos at sa Central Luzon ngayong hapon. Sa Metro Manila, maulap pero mababa ang tsansang umulan hanggang mamayang gabihan. May gale warning naman ang Pag-asa sa mga baybayin ng Batanes, dyan sa may hilagang baybayin ng Ilocos Norte at Cagayan, maging sa silangang baybayin ng Albay at Sorsogon, sa buong probinsya ng Catanduanes, kasama ang Northern at Eastern Samar. Delikadong maglayag ang mga may maliliit na sakyang pandagat dahil sa matataas na alon. Maki? Mangtani, may tsansa pa kayang lumakas pa yung bagyo ngayong nasa dagat na ulit? Well, unang-una, Maki, kung titingnan natin itong wind circulation, yung kulay puti na yan yung low-level circulation, yan yung nasa may karagatan at yung kulay pulang nakikita nyo, yan yung mga hangin na nasa itaas na nagtatangay naman sa bagyo para ito'y kumilos pa hilagang silangan. At dahil malakas yung ating northeast monsoon, ang unang-una tuyo at malamig yung hangin na yan, kaya hindi na yan makakatulong para lumakas itong bagyo kahit ito ay nasa may karagatan. At yung wind shear na tinatawag, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit yung vertical structure ng bagyo ay hindi nakikumpleto. Yan yung mga dahilan upang tuluyan na itong hindi lumakas at inaasahan na nga yung unting-unting paglayo niyan dito sa ating bansa. At yung epekto niyan ay mababawasan na rin, lalong-lalo na doon sa mga lugar na binaha ng mga nakaraang araw, Maki. Maraming salamat po, Mangtani, ang ating GMA resident meteorologist.